So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another full review na naman tayo ng isang budget smartphone. At this time, ang topic natin for today is yung latest greatest na budget smartphone ngayon ni Tecno, which is a Tecno Spark Go 1S. Maganda kaya to? Sulit ba? Downgrade or upgrade? Tara mga ka-J-Vlog, check na. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing, game test, and first impressions natin dito sa Tecno Spark Go 1S. At ito ngayon lumabas ng early 2025 or January 2025. Naging mabenta kasi yung yung una, which is a Tecno Spark Go 1. Sobrang selling like hotcake yung smartphone na yun dahil sobrang mura, ang ganda ng spec, and very snappy naman yung chipset niya sa kanyang presyo. Biruin mo, 3,000 to 4,000 pesos. Eh meron ka ng smartphone na hindi mabagal. Pero yun nga, medyo silent release itong Tecno Spark Go 1S, and to be honest, maraming nalito nung bumibili ng Tecno Spark Go 1. Hindi nila alam na meron Tecno Spark Go 1S. Kaya gumawa agad ako ng agad-agad na first impressions noon para malaman nyo rin na magkaiba yung Tecno Spark Go 1 at Tecno Spark Go 1S. Kasi mga ka-J-Vlog, medyo hindi maganda yung nilagay nilang chipset dito sa Tecno Spark Go 1S compared doon sa mas nauna na Tecno Spark Go 1. Kasi yung chipset ng Tecno Spark Go 1S, the MediaTek Helio G50, na meron GPU yan na Power VR G8320 na super duper outdated na GPU yan sa isang smartphone na nilabas ng 2025. So, kaya kung gumawa ako ng first impression nun at yung versus agad, para malaman nyo na magkaiba or dalawa yung version ng Tecno Spark Go 1. May Tecno Spark Go 1 at Tecno Spark Go 1S. Again, sinabi ko na to sa unboxing ko, hindi ko alam yung reason kung bakit nila nilabas yung device na to, kung ganun naman din lang yung kanilang price difference at downgrade pa nga ang nangyari dito sa device na to. At ang malupit doon, available pa rin sa official store ni Tecno sa online yung Tecno Spark Go 1 and Tecno Spark Go 1S, and few hundred of pesos lang ang kanilang difference. Kaya syempre, marami sa ating maguguluhan. Kaya syempre, iba matik bibili yung Tecno Spark Go 1, pero iba nakaka-purchase ng Tecno Spark Go 1S kasi akala nila Tecno Spark Go 1 yung binibili nila. So dito sa ating review, nagamit natin ng few days itong smartphone na to, at i-share ko dito sa ating review yung thoughts ko about dito sa Tecno Spark Go 1S. So usapang presyo muna tayo, sad to say, wala po siyang available na 128GB. 3GB, 64GB lang available niya at merong presyo na 4,699 mga ka-J-Vlog. Pero sa official store ngayon ni Tecno sa online, mas mura siya, lalo na sale. Yung Tecno Spark Go 1S, makukuha nyo na lang siya sa halagang 3,300 or 3,200 pa nga. Pinakamababa yan, 3,300 or 3,200. So, yun, ang laki ng difference sila when it comes sa SRP. Nung lumabas siya noong January 2025. Ngayon, nakuha ko rin naman siya ng 3 plus, 3GB, 64GB available niya. Pero available din yung Tecno Spark Go 1. Tingnan natin yung presyo ng Tecno Spark Go 1, ha. And ang nakakalungkot, wala ring available na 120GB itong Tecno Spark Go 1S. Tapos 3GB lang ang pinakamataas. Ang Tecno Spark Go 1 sa official store nila sa online is still available to. Check ko di ba? 4GB 128 to Ang presyo niya is 3,900. Tapos yung Tecno Spark Go 1S 3GB 64 3,200 or 3,300. So sabi mo around or roughly 600 pesos lang ang kanilang price difference. Kaya matik dito na ako sa Tecno Spark Go 1 kasi 4GB 128, maganda pa yung chipset at meron pa siyang mga upgrades at mas matataas pa yung specs niya compared dito sa Tecno Spark Go 1S. So again, hindi ko alam yung reason bakit nila nilabas ang Tecno Spark Go 1S kung mas konti lang ng difference sila sa Tecno Spark Go 1 at mas maganda pa yung specs ng Tecno Spark Go 1 at available din siya sa market. Pero yun, i-review pa rin natin para alam nyo rin na magkaiba talaga, totally different itong dalawang device na to. So, dito sa ating full review, i-share ko sa inyo yung thoughts and opinion ko about sa Tecno Spark Go 1S. So, next on mga ka-J-Vlog, dito tayo sa mga gusto ko i-share sa inyo yung mga pros and cons na itong Tecno Spark Go 1S. Para rin makatulong sa inyo sa buying decision nyo when it comes dito sa device na to. So number one na maganda dito sa device na to is of course yung affordability. Sobrang mura niya lang. Biruin mo 3,200, magkakaroon ka na ng smartphone na 3GB 64 and yung specs niya medyo okay naman sa kanyang presyo. Again, kaya ako nagiging skeptical sa Tecno Spark Go 1S kasi meron pong existing na Tecno Spark Go 1. Pero kung wala yan, bibis tayo sa specs niya, presyo 3,300 ay sulit din naman kahit paano ibang specs ng Tecno Spark Go 1S. So next sa kanyang display, yung display all goods, malaki yung display na ito, almost 6.7 inches, 90Hz screen refresh rate, so smooth naman yung ating refresh rate dito mga ka-J-Vlog, and
resolution niya is very naman acceptable sa ganitong presyo, HD plus 720p. Pero ito yung isang naging downgrade niya sa Tecno Spark Go 1 kasi sa Tecno Spark Go 1 is 120Hz, dito is 90Hz. Hindi ko alam kung bakit nila binabaan to dahil siguro sa presyo, pero kasi marami rin silang hinila na mga chips, na mga specs na itong Tecno Spark Go 1S sa 600 pesos sa binaba niya. I think hindi naman siguro makatarungan na binabaan nila ng 90Hz yung meron na sa 120Hz ng Tecno Spark Go 1, ng Tecno Spark Go 1. Kaya siguro binabaan, hindi kaya nung chipset, hindi natin alam. Pero 90Hz refresh rate is smooth pa rin naman yan mga J-Vlog, don't worry. Pero kahit na ganun ka smooth ang yung refresh rate, kung mabagal naman ang chipset mo, nonsense din. So next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang design. Napakaganda ng design. Kaya sa mga naghanap ng design and aesthetic na smartphone na mukhang iPhone 13, 14, or 15, okay din tong Tecno Spark Go 1S. Kasi to be honest, pag gagamitin nyo to outdoor, akakalain mo talaga first glance, iPhone ang gamit mo. iPhone yung gamit nila, pero pag nilalapitan mo, medyo naghiwalay na yung camera. Malayo kasi yung camera ng Tecno Spark Go 1S compare sa iPhone, diba? Doon mo na malalaman na hindi pala iPhone. Pero again, very eye-catching din naman ang design ng Tecno Spark Go 1S kasi mukha siyang iPhone design. Maganda rin yung color option dito sa smartphone na to. Lalo na tong bago nila na titanium gold ba yung tawag nila dito. Pero maganda, very sleek very sleek naman yung design ng Tecno Spark Go 1S. Yan yung nagustuhan ko rin isa dito. Next yung battery, malaki yung battery niya. Makunat naman to be honest yung battery ng Tecno Spark Go 1S, 5,000 mAh battery with 15 watt fast charging rate. So buti hindi nila binabaan yung charging rate, di ba? Na itong smartphone na to. So again, minimum naman yung 15 watts for a price na 3,000 pesos to 4,000 pesos. 15 watts okay na. Compare naman sa Infinix Smart 9 na 10 watts, sobrang bagal yan. 5K battery, ilang hours yung charge yan sa 10 watts. Dito siguro, siguro dito pero dito sa 15 watts, mas mababa naman compared dun. Mas mabilis siya mag-charge compare sa 10 watts. So, yun lang naman mga J-Vlog so far yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Spark Go 1S. Next, dito tayo sa cons. Marami tayong napansin na cons dito sa smartphone na ito. Unang-una sa RAM at ROM. So, wala siyang available na 128GB compared sa Tecno Spark Go 1 na meron available na 128GB. Siyempre, ibang mga consumers, ino-option yung 128. Siguro, kaya hindi sila naglabas ng 128, ang i-option nyo na pag 128 yung Tecno Spark Go 1 na 39 nga. So, yun talaga option natin. Pero, again, yung iba is, minsan hindi na talaga sumasagad yung budget nila. Yan na lang talaga yung kaya nilang bilhin. Kaya nag-stick sila sa 3GHz64, which is for me is minimum naman na talaga sa mga 3,000 segment. Wag lang 32GB and 2GB ha. Sobrang big no-no na yan even sa 3,000 and even 2,000 pesos. Kasi very useless na yung ganyang RAM at ROM. So next naman dito tayo sa mga cons na napansin ko dito sa Tecno Spark Go 1S. Unang-una dyan is of course dun sa kanyang chipset. So sa chipset is downgrade compared to sa naunang version na merong Unisoc Tiger series na chipset na merong GPU na Mali G57. And very snappy siya compared dito sa Tecno Spark Go 1S na merong GPU na PowerVRG A320. Again, yung PowerVRG A320 is a outdated yan na GPU. Sobrang tagal na niyan. Nakikita ko na yan sa mga 2018 models pa na mga devices. So, nakakalungkot lang na part na meron yan dito sa Tecno Spark Go 1S na dapat, it's 2025, dapat nga mas maganda pa yung chipset na nilalagay nila dito. Pero again, when it comes sa ganitong presyo na smartphone, siguro acceptable siya kung wala siyang kung walang existing na version niya kasi palamang mas bibilin talaga ng tao yung Tecno Spark Go 1 na merong snappier chipset, mas mataas ang refresh rate, and again mas mataas ang RAM at ROM, tapos few hundred of pesos naman idadagdag nila. So yun yung isang downside, the chipset. Next is yung refresh rate, downgrade din from 120Hz to 90Hz refresh rate na nakakalungkot din. And yung RAM at ROM is sobrang baba siya. And yung RAM at ROM wala siyang ino-offer na mas mataas, kumbaga. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung pros and cons natin dito sa Tecno Spark Go 1S. Hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes to sa smartphone na to.
So, video sample rear camera of the Tecno Spark Go 1S. So, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. Ayan yung kanyang quality. So, wala siyang support sa any 60 fps. So, video sample front-facing camera of the Tecno Spark Go 1S. So, pinaka-max na resolution niya, same din sa rear, Full HD 1080p at 30 fps. Ayan siya. So, medyo, tingnan nyo, nasa direct sunlight tayo, medyo washout na yung background. Nahirapan siya sa exposure. Ayan. Ito, real talk to Kung available na Tecno Spark Go 1 is all the way na kayo sa Tecno. Kung available pang Tecno Spark Go 1, all the way na kayo sa Tecno Spark Go 1. Tecno Spark Go 1S is much cheaper, pero mas mabagal siya compared dito sa Tecno Spark Go 1. Kaya, okay naman yung presyo niya, to be honest, kasi baka may makuha nyo rin to ng makuha nyo to ng 3.2, para ako nakuha ko to ng 3.2 ata. Sulit naman sa kanyang price, sulit naman sa kanyang price, very affordable, naka 90Hz na, malaki yung screen, malaki yung battery. Pero kung may pagpipilian pa naman kayo na existing na Tecno Spark Go 1, syempre I'll go for the Tecno Spark Go 1. Again, tulad na sinabi ko sa ibang video ko, hindi ko alam yung reason kung bakit nila nilabas to. Siguro maganda tong nilang nilabas kung hindi na existing yung Tecno Spark Go 1 at ang layo ng kanilang price difference. Pero again, nonsense kasi sobrang baba no difference sila at meron ding available na 64GB ng Tecno Spark Go 1. So kung interested pa naman kayo sa Tecno Spark Go 1S, ilalagay ko yung link niya sa description box. Ay check nyo na lang, add to cart nyo na yan dahil sa sale, makukuha nyo pa to ng below SRP.